Nagbabalik po ang reaksyon at patuloy pa rin po tayo sa ating talakayan tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Kasama pa rin si Senator Bongbong Marcos. Yung mga opt-in halimbawa, yung mga moving forward, ang ibig sabihin nito ay meron pong mga certain provinces na pwedeng mag-opt na sumama sa autonomous sa Bangsamoro region. Ito ang problema, hindi lamang probinsya, kung hindi kahit na anong LGU. Kung titignan ninyo yung listahan na kasama sa plebisito, ay merong mga barangay lamang na stand-alone. Wala namang katabi na Bangsamoro at saka non-contiguous, di nakadikit. So hindi kailangang buong probinsya? Hindi kailangang buong probinsya. Yun ang, doon sa draft bill, kaya yun ang kailangan namin ayusin. Dahil ang tanong ko ay halimbawa, yung isang barangay nag-opt-in na nga na sumama sa Bangsamoro pero hindi nakadikit sa Bangsamoro Core Territory. Saan sila? Anong probinsya sila? Anong bayan sila? Paano ang administrasyon nun? Kung may krimen, sinong tatakbuhan nilang pulis? Yung mga, saan sila kukuha ng ira? Yung opt-in, kaya naman medyo nagulat kami sa House dahil medyo napag-usapan na namin yung opt-in at nag-decide na kami, sabi namin, huwag na natin isama yan dahil walang opt-out. At saka walang time frame. Maraming At saka may constitutional issue rin yun hindi ho ba? May constitutional issue dahil... Kasi only 10% will decide whether they're going to be part of No. May ganong The provision, 10%, pag may 10% ng electorate ay mag-manifest, pumirma, na magka-plebisito. Plebisito, exactly. Or a resolution nung kanilang sanggunian. So, yun ang tinatawag na opt-in provision. Wala namang opt-out provision. Ang isa pang bagay tungkol na problema doon sa opt-in ay yung time frame. Kasi nung pagdinig namin sa Marawi, ay may nagtanong na isang local official, paano kung 5 years from now, mag-opt-in ang isang bayan ko, halimbawa. Kung suspetsa ko na governor ako, may papasok o lilipat, hindi ko na isasama sa plano ko yung lugar na yun. Tama. Hindi ba? Tapos, dahil kung meron akong development plan, hindi ko na sila isasama. Pero kung may time element, sabihin natin hindi na pwede after 5 years, ibig sabihin pwede ko nang nag 5 years na alam ko nang hindi na makakapag. Tapos yung power sharing sa national government. Tapos yung share of the national wealth. Ito inireklamo ng mga Yan ang NGO. talagang madudugo yung mga yan. Yung tungkol sa Bangsamoro Waters. Kasi yung Bangsamoro Waters ay hindi sinasabi pag pinapaliwanag sa amin ng OPAP at saka MILF, ang Bangsamoro Waters daw ay parang municipal waters lamang. Yun lang, yung kanilang definition ng Bangsamoro Waters ay katumbas doon sa definition ng Philippine archipelagic baseline. Wow, malaki yun. Pareho yung boundary, ibig sabihin, pareho yung boundary ng Bangsamoro Waters doon sa boundary ng Philippine waters. Yung delineation pareho. Hindi kagaya sa yung municipal waters, 12 kilometers lamang. How does it look to you? Pag ito pumasa, meron bang mawawala sa atin na napakalaki? Madidehado ba ang national government and the rest of the Philippine population? Well, hindi lamang, siyempre yung national government dahil unang-una, yung 70 plus billion na tinatawag na iba-budget doon. Bukod doon sa budget ng block grant ang tawag, basta lump sum payment, ibibigay. Sinasabi nga ng iba, kahit papano, that's 75 billion less for everybody else. At 75 billion, maraming magagawa sa 75 billion. At ako naman, may political aspect to it. Sinasabi ko, ang reklamo nga ng mga Pilipinong Muslim ay sinasabi, hindi lang yung Pilipinong Muslim, lahat ng taga Mindanao. Kami, hindi naman kami pinapansin ng Manila, hindi kami dinidevelop, hindi kami underrepresented kami. Kaya yan ang ginagawa. Parang may favoritism. So ginagawang dahilan na kaya natin binibigyan para. Pero ang sinasabi ko, hindi ba dapat ang Manila ang gagawa niyan? You keep the 75 billion or whatever that amount is, at kayo ang gumawa ng infrastructure, kayo ang gumawa ng development. Para sabihin naman ng tiga Mindanao, ayan, sa wakas, ang Maynila ay pinapansin na ang Mindanao at may ginagawa. Sinasabi nga sa English, you cannot just throw money at the problem.
Basta may problema, sige, bigyan mo ng mas malaking pondo. Hindi ganun ito dahil ibang usapan ito Hindi naman pera lang. Although that's part of it, maraming historical na problema na kailangan talagang bigyan ng pansin at hanapan ng sagot at solusyon. Isang tanong na lang po, no? Marami ho talaga ang nangangamba na baka raw mauwi sa isang sub-state itong binubuo nating Bangsamoro. Well, it is a sub-state. Talagang sub-state talaga ang ginagawa natin. Dahil kung titignan ninyo, parliamentary and ministerial, yung buong Pilipinas is Republican and Republican and unitary. And what are the chances that this sub-state would further evolve into something more than just an autonomous region, but a secessionist region? That is a suspicion that everybody is very afraid of. That's why we are trying to find ways to make sure that there is a mechanism, or at least there's language in the final version na sinasabi na hindi hihiwalay. At merong kasing provision sa organic law tungkol dyan. Na anong sinasabi? Na hindi hihiwalay, hindi ito gagamitin upang humiwalay sa Pilipinas. Pero despite that, Pero hindi sa pa laging may effort nga na humiwalay. Kaya ho yun ang pinangangambahan ng tao. Well, yung isa pang bagay ay yung provision na yun na meron sa nawala nung sinulat yung draft BBL. Ano yun? At sinasabi namin, doon sa mga pagdinig, sinasabi nga namin, ba't di natin ibalik? Para maging maliwanag, Yes. para mawala na yung pangamba ng ibang tao. Sinasabi, wala naman kaming balak na gawin yun. Bakit nyo pa ilalagay? Parang wala kayong tiwala sa amin. That's Kailangan magtiwala kayo sa... Ano sagot nyo doon? Malaki ang tiwala namin sa inyo, pero hindi namin alam ang iniisip ng mga susunod sa inyo. Baka naman yung mga susunod na leader dyan, magdalawang sasabihin na, hindi, pwede na tayong umalis. Paano ngayon yun? Wala tayong safeguard. That's right. Maraming salamat po sa inyo, Senator Bongbong Marcos. Magandang Salamat. gabi. Thank you. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.